Itinaboy na parang asong ulol matapos iligtas ang tagapagmana ng mga Villanueva. Habang nagkakasayan sila sa ginintuang palasyo, nakaluhod si Dalaygon sa malamig na semento. Yakap ang lumang lampin. Basura ka lang. Kunin mo ang barya mo at lumayas bago ko ipakulong ang apo mo. Asik ng mayamang manugang, ngunit hindi nila alam. Ang kalyadong kamay na yon ang hawak ng lihim na sisira sa kanilang kahariang huwad. Babangon ba ang katotohanan mula sa putikan? 1,000,000 piso, isara mo ang mabaho mong bibig at kalimutan mong nahawakan ng marurumi mong kamay ang tagapagmana ng mga Villanueva. Ang mga salitang yon mula kay Lorena ay tila yelong ibinaon ng malalim sa dibdib ni Dalaygon. Nakaluhod siya sa malamig na semento ng silid-imbakan ng mga gamit medikal. Tahimik na tinutupi ang mga duguang lampin na ginamit niya kanina lamang. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa, amoy matapang na sabon at natuyong dugo. Ang dugo ng buhay na kanyang inagaw mula sa bingit ng kamatayan nang iligtas niya si Isadora at ang sanggol nito mula sa isang tiyak na trahedya. Habang tinatanggap niya ang mabibigat na panlalait ng mayamang babae, ang mga daliri niyang kalyado ay maingat at puno ng pagmamahal na nag-aayos ng mga tela. Bawat haplos niya sa puting tela ay tila ba idinuduyan pa rin niya ang maliit na anghel na nagpabalik sa kanyang panata bilang isang partera. Isang masikip na buhol ang namuo sa lalamunan ni Dalaygon. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Namanhid ang kanyang mga binti sa tagal ng pagkakaluhod at ang hangin sa makipot na silid ay tila nauubos hanggang sa ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mabilis at masakit na kabog ng sariling puso. Ang basahan na ginamit niya panglinis ay nahulog mula sa kanyang hawak nang hindi niya namamalayan. Bawat salitang binitawan ni Lorena ay unti-unting pumupunit sa kanyang pagkatao. Ginagawa siyang napakaliit, napakadumi, at walang silbi sa kabila ng himalang kanyang ginawa. Yumuko siya ng mas mababa. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga balikat habang patuloy na nagtutupi. Hanggang kailan magiging kasalanan ang maging mahirap sa mundong ito na ang tanging sukatan ng kabutihan ay ang kapal ng bulsa? Bumukas ng malakas ang pinto. Umaling-awngaw ang tunog ng pagtama nito sa dingding at pumasok si Crisanto Villanueva. Siya ang asawa ni Isadora at ang tinitingalang haligi ng mayamang angkan. Ang kanyang sapatos na kumikinang na marahil ay nagkakahalaga ng ilang taong panggastos ni Dalaygon ay humakbang papalapit. Tiningnan niya ang matanda mula ulo hanggang paa na tila ba nandidiri sa espasyong inuokupa nito. Imbes na iabot ng maayos ang pabuya na kanyang dala bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanyang mag-ina, hinayaan niyang mahulog mula sa kanyang mga kamay ang isang makapal na brown envelope. Ang mga bungkos ng 1,000 piso ay sumambulat sa paanan ni Dalaygon. Nagkalat sa maruming sahig na parang mga basurang walang halaga. Pera lang ang habol ng mga katulad mo, hindi ba? Malamig na pahayag ni Crisanto. Ang tinig ay puno ng pag-uyam at pagmamaliit. Kunin mo yan. Siguraduhin mo lang na walang makakaalam na isang basurerang naglilinis ng sahig ang nagpaanak sa asawa ko. Kung may mababasa akong kahit isang balita bukas, sisiguraduhin kong hindi na makakatuntong sa kolehiyo ang apo mong ulila. Naiintindihan mo ba ang kapangyarihan ko? Matanda. Muling lumingon si Dalaygon sa mga nagkalat na pera. Lumuha man ang kanyang kaluluwa. Inabot niya ang mga ito gamit ang nanginginig na mga daliri. Bawat papel na nadadampot niya ay pakiramdam niya'y isang patalim na humihiwa sa kanyang dangal. Ngunit kailangan niya ito. Nilunok niya ang kanyang pride. Ang mga papel na yon ay ang kinabukasan ng kanyang apo, ang pambayad sa matrikula at pambili ng bigas na matagal na nilang pinagkakasya sa araw-araw na puro toyo at mantika ang ulam. Sa labas ng silid, sa may siwang ng pinto, nakatayo ang nakababatang nurse na si Marikit. Kinakagat ng dalaga ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo.
Pinipigilan ang sariling humagulgol sa tindi ng awa. Nakita niya ang kabayanihan ni Dalaygon kanina sa delivery room. Nakita niya kung paano ginamit ng matanda ang mga daliring iyon upang ibalik ang tibok ng puso ng sanggol nang sumuko na ang mga sikat na doktor. Gusto niyang pumasok, gusto niyang ipagtanggol ang matanda mula sa kalupitan ng mga Villanueva. Ngunit alam niyang isang salita lang laban sa pamilyang ito ay mawawalan siya ng lisensya at trabaho para sa sarili niyang pamilya. Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Marikit, tahimik na humihingi ng tawad sa kawalang katarungan na nasasaksihan ng kanyang mga mata. Tahimik na pinisil ni Dalaygon ang nalukot na pera at idinikit ito sa kanyang dibdib. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa kanyang isipan ay kinausap ang yumaong asawa. Patawarin mo ako, mahal ko. Binitiwan ko ang ating banal na panata bilang partera upang maging sunod-sunuran sa mga taong walang puso. Ginawa ko ito para mabuhay ang ating apo. Habang dahan-dahang tumayo si Dalaygon, bitbit ang kanyang pighati at ang ipinagpalit na dangal. Napansin niya ang figura ni Lorena na nakatayo malapit sa pasilyo patungo sa recovery room ni Isadora. May isang kakaiba at nakakakilabot na ngiti sa mga labi ng manugang ng mga Villanueva habang pinapanood ang mga nurse na nagkakagulo sa pag-aasikaso sa nag-agaw buhay na ina. Isang ngiti na hindi para sa isang bagong silang na pamangkin, kundi isang nangiti ng taong nagtagumpay sa isang madilim na plano. Bakit ganoon ang tingin niya sa silid na yon? Anong lihim ang itinatago ng pamilyang ito sa likod ng kanilang nag-uumapaw na kayamanan at kapangyarihan? Bago pa man makahanap ng sagot si Dalaygon sa kanyang isipan, isang matining at nakakabinging iyak ng sanggol ang bumasag sa katahimikan ng buong palapag ng ospital. Ang iyak ay puno ng pighati at takot. Isang tunog na tumagos sa bawat pasilyo at umabot sa puso ng matanda. Patuloy ang pagiyak ng bata, hindi humihinto. Tila ba naghahanap ng iisang init na makapagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng malamig at malupit na mundong ito. Bakit ayaw niyang tumahan? Ang nakadudurog na iyak ng walang kalaban-labang sanggol ay patuloy na umalingaw-ngaw, nag-iiwan ng isang matinding kirot na hindi mabura sa kaluluwa. Ang walang patid na pag-iyak ni Isandro ay tila mga patalim na sumusugat sa pandinig ng buong mansyon ng mga Villanueva. 48 oras na ang lumipas mula nang may uwi ang tagapagmana sa kanilang pribadong pasilidad sa loob ng mansyon, ngunit ni isang patak ng gatas ay ayaw nitong lunukin. Nangingitim na ang maliliit na labi ng sanggol at ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba sa labis na pagkapagod. Ang mga mamahaling makinarya at ang presensya ng mga sikat na pediatrician sa paligid ay pawang walang silbi. Walang anumang siyensya ang makapagpaliwanag sa pighati ng isang sanggol na tila pilit itinataboy ang sariling buhay. Yakap ni Isadora ang kanyang anak. Ramdam ang panginginig ng maliit na katawan nito sa ibabaw ng kanyang nagdurugong puso. Sa gitna ng kanyang lagnat, matinding panghihina mula sa operasyon at labis na desperasyon, isang malinaw na alaala ang nagbalik sa kanyang isipan. Naalala niya ang magaspang ngunit maiinit na kamay na humaplos sa kanyang tiyan sa loob ng malamig na delivery room at ang banayad na tinig na nagbigay sa kanya ng kapanatagan sa bingit ng kamatayan. Crisanto, parang awa mo na. Nagmamakaawang tinig ni Isadora habang nakatingala sa kanyang asawa. Ang mga luha ay walang patid sa pag-agos sa kanyang maputlang pisngi. Hanapin mo ang matandang naglinis ng ospital. Siya lang ang makakapagpatahan sa anak natin. Nararamdaman ko bilang isang ina, hinahanap ng bata ang init niya. Bago pa man makasagot si Crisanto, mabilis na lumapit si Lorena. Ang mukha ay ginuhitan ng isang pekeng pag-aalala. Hinaplos nito ang buhok ng hipag, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalamig na nakatitig sa sanggol. Ate, baka nadedeliryo ka lang sa epekto ng gamot. Gusto mong ipahawak ulit ang nag-iisang tagapagmana ng mga Villanueva sa isang maruming matanda. Baka nga siya pa ang nagdala ng virus
kaya nagkakaganyan si Isandro. Hayaan mo na lang ang mga doktor na gumawa ng trabaho nila. Uminom ka na ng pampatulog para makapagpahinga ka. Ang bawat salita ni Lorena ay balot ng matamis na pag-aaruga, ngunit sa loob nito ay may nakatagong lason ng manipulasyon upang patahimikin ang isipan ni Isadora. Ngunit hindi kayang tiisin ni Crisanto ang unti-unting pagkawala ng hininga ng kanyang anak. Nilunok niya ang kanyang mataas na pride, isang bagay na mas mahalaga pa sa kanya kaysa sa sariling buhay. Sa isang mariin at malamig na utos, ipinadala niya ang kanyang mga armadong tauhan sa pinakamasikip at pinakamaruming eskinita ng Iloilo upang kaladkarin ng matanda pabalik sa kanila. Kahit pa sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa madaling araw. Nang makarating si Dalaygon sa palasyong ginto ng mga Villanueva, basang-basa ang kanyang manipis at kupas na damit mula sa ulan. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot sa mga matitipunong lalaking sa pilitang nagpasakay sa kanya sa sasakyan habang naiwan ang kanyang apong umiiyak. Ngunit nang marinig niya ang paos at nag-aagaw hiningang iyak ng sanggol mula sa itaas ng hagdanan, nawala ang lahat ng kanyang pangamba at galit. Ang tawag ng dugo at ng kanyang banal na panata bilang partera ang nangibabaw. Walang pag-aalinlangang nilapitan niya ang bata. Hindi pinansin ang mababagsik na tingin ng mga taong nakapaligid. Inabot niya ang sanggol mula sa mga kamay ng naguguluhang nurse. Sa sandaling mailapat ang munting katawan ni Isandro sa dibdib ni Dalaygon, isang mahimalang katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang init ng payat at pinagpawisang katawan ng matanda, kasabay ng pamilyar na tibok ng kanyang puso na unang narinig ng bata noong inililigtas siya nito, ay nagsilbing pinakamasarap na lunas. Unti-unting nawala ang pangingitim ng mga labi ng sanggol, pumikit ang mga mata nito, at nahimbing sa isang mapayapang tulog na tila ba natagpuan na niya ang kanyang nag-iisang ligtas na kanlungan. Lumuha si Isadora sa labis na ginhawa, ramdam ang bigat na naalis sa kanyang dibdib. Sa kabilang banda, si Crisanto ay napayuko at napakuyom ng kamao. Hindi matanggap ng kanyang mapagmataas na ego na ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay sa isang taong tinapakan at hinamak niya. Habang abala ang lahat sa paghimbing ng bata at sa pag-iyak ni Isadora, napadako ang paningin ni Dalaygon sa siwang ng pinto ng kalapit na silid-aklatan. Sa kabila ng dim light, nakita niya ang bulto ni Lorena na palihim at nagmamadaling isinusubo ang mga makapal na medical records ni Isadora sa loob ng isang makina. Ang mabilis na tunog ng mga papel na pinupunit at kinakain ng makina ay tila nagbabadya ng isang masamang lihim na pilit ibinabaon sa limot upang hindi na muling lumitaw. Bakit kailangang sirain ng palihim ng manugang ang mga lumang talaan ng kalusugan ng kanyang hipag sa ganitong alanganing oras? Walang magawa si Dalaygon, kundi yakapin ng mas mahigpit ang sanggol na walang malay sa kasamaan ng mundo. Alam niyang ang pagtuntong niya sa bahay na ito ay hindi isang biyaya, kundi isang sumpa. Ang pamilyang ito ay may mga halimaw na nagkukubli sa likod ng mga mamahaling kasuotan at matatamis na ngangiti. Isang matipunong gwardiya ang lumapit sa malaking pintuang gawa sa mamahaling kahoy at buong lakas itong isinara. Ang mabigat na paglapat ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Isang tunog na naghuhudyat na ang matanda ay formal nang ikinulong sa loob ng isang magarbong hawla na walang labasan kung saan ang kanyang kalbaryo ay mag-uumpisa pa lamang. Ang marangyang mansyon ng mga Villanueva ay tila isang naglalakihang bibig ng isang dambuhalang hayop na handang lumamon ng sino mang mahina ang loob. Para kay Dalaygon, ang bawat sulok nito na pinalamutian ng ginto at kristal ay nagsisilbing rehas ng kanyang bagong kulungan sa loob ng malawak na kusina kung saan ang amoy ng nilulutong steak at mamahaling alak ay sumasayaw sa hangin. Nakatayo siyang nakayuko habang dinidinig ang mga batas ng kanyang pananatili.
Listen carefully, Manang. Ang boses ni Lorena ay matamis ngunit may talim, habang dahan-dahan niyang hinihimas ang mamahaling tela ng kanyang bestida. You are here solely as a breathing machine for the baby. Kapag tulog si Isandro, bawal mo siyang hawakan. Kapag gising at hindi umiiyak, bawal kang lumapit. Ang mga katulong ay sa hagdanan ng mga aso sa likod dumadaan, hindi sa grand staircase. At huwag na huwag kang kakain sa pinggan ng mga tao. Hindi kumibo si Dalaygon. Ang kanyang sikmura ay kumakalam na sa gutom matapos ang mahabang araw. Ngunit ang kanyang dignidad ay nanatiling buo. Inabot niya ang isang platong may lamang kaning bahaw at kapirasong pritong isda na itinabi ng isang naawang kusinera. Akmang susubo na sana siya nang biglang hablutin ni Lorena ang basahan mula sa timba ng maruming tubig na pinanglampaso sa sahig. Sa harap ng gulat ng mga mata ng mga kusinera, piniga ni Lorena ang maitim at mabahong tubig mula sa basahan diretso sa plato ni Dalaygon. Ang kanin ay naging kulay putik at ang amoy ng kemikal ay humalo sa amoy ng pagkain. Oops! Ngumiti si Lorena nang walang bahid ng pagsisisi. Nasagi ko. Pero sanay naman ang sikmura ng mga hampas lupa sa dumi, di ba? Ganyan ang nababagay sa mga asong nag-aambisyong maging tao. Eat up. Baka mawalan ka ng gatas at maging useless ka na. Tinalikuran siya ni Lorena na parang walang nangyari. Ang tunog ng takong nito ay papalayong tumutunog sa marmol na sahig. Tinitigan ni Dalaygon ang kanyang pagkain. Ang tubig ay lumunod sa kanin, tulad ng paglunod ng pamilyang ito sa kanyang pagkatao. Ngunit naisip niya ang kanyang apo sa probinsya na umaasa sa kanya. Naisip niya si Isandro na kailangan ng lakas ng kanyang katawan. Sa isang sulok na malayo sa paningin ng iba, pikit matang isinubo ni Dalaygon ang malinis na bahagi ng isda at ilang subo ng kanin na hindi gaanong naabot ng maruming tubig. Nilulunok ang pait kasabay ng kanyang mga luha. Sa itaas na palapag, ang silid ni Isadora ay madilim at tahimik. Nakahiga siya sa kama, nanghihina pa rin mula sa operasyon at sa mga gamot na pilit ipinapainom sa kanya ni Lorena. Sinubukan niyang bumangon upang silipin ang kanyang anak, ngunit agad siyang pinigil ni Lorena na pumasok sa silid, bitbit ang isang baso ng tubig at tableta. Huwag kang makulit, ate, bulong ni Lorena habang inaayos ang kumot ni Isadora na parang nag-aalaga sa isang baliw. Kailangan mong magpalakas. Alam mo bang narinig ko yung matanda kanina? Kinakausap niya ang baby. Tinuturuan niyang magalit sa atin. Ginagamit lang ng matandang yan ang anak mo para pirahan tayo. Hayaan mo, kapag malakas na si Isandro, palalayasin ko na siya. Nanalabo ang paningin ni Isadora. Ang mga salita ni Lorena ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kanyang tiwala sa sarili at sa kanyang instinct bilang ina. Napapikit siya, hinahayaan ang antok na humila sa kanya pabalik sa kawalan. Kinagabihan, binalot ng katahimikan ng mansyon. Sa nursery room, idinuduyan ni Dalaygon si Isandro. Ang sanggol ay mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. Ang munting kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ng matanda. Upang patulugin ang bata, sinimulan ni Dalaygon ang isang sinaunang oyayi mula sa isa ng antik. Ang kanyang tinig ay mababa, paos, ngunit puno ng damdamin. Isang himig na tumatagos sa malamig na pader ng mansyon. Ito ay awit ng paghilom, awit ng isang inang nangungulila. Habang hinihimas niya ang likod ng bata, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Sa labas, narinig niya ang boses ni Lorena na may kausap sa telepono. Doc, sigurado ka ba sa dosage na ibinigay mo? Ang boses ni Lorena ay mahina, ngunit sapat para marinig ni Dalaygon. Wala siyang naaalala sa delivery room, di ba? Good. Dahil kung maaalala ni Isadora ang nangyari bago siya mawalan ng malay, tayong dalawa ang babagsak. Nanigas si Dalaygon. Anong nangyari sa delivery room bago siya dumating? Biglang huminto ang tawag. Ramdam ni Dalaygon ang pagbabago ng hangin. Lumingon siya
at nakita si Lorena na nakatayo na sa pintuan ng nursery. Ang mukha ay wala ng maskara ng pagiging mabait na tita. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit dahil nahuli siyang may kausap. Ang hilig mo ring makinig sa usapan ng may usapan ng ano? Asik ni Lorena habang humahakbang papalapit kay Dalaygon. Tsismosa ka na. Magnanakaw ka pa ng atensyon ng bata. Itinaas ni Lorena ang kanyang kamay. Ang palad ay nakahanda nang dumapo sa pisngi ni Dalaygon habang karga nito ang sanggol. Napapikit si Dalaygon at niyakap ng mahigpit si Isandro upang protektahan ito. Hinihintay ang hapdi ng sampal. Ngunit hindi dumapo ang palad. Bumukas ang pinto sa likuran ni Lorena. Nakatayo doon si Isadora, nakakapit sa hamba ng pinto. Putla ang mukha, ngunit ang mga mata ay gising na gising at nakatuon sa nakataas na kamay ng kanyang manugang. Ang hangin sa silid ay tila nahinto at ang anino ng kamay ni Lorena ay nanatiling nakabitin sa ere. Isang banta na hindi natuloy, ngunit hindi rin naman binawi. Napatigil ang kamay ni Lorena sa ere, tila isang rebultong na unsyami sa gitna ng isang krimen. Ang matalim na titig ni Isadora mula sa pintuan ay tumagos sa kanyang balat, nagdulot ng isang kilabot na mabilis niyang tinakpan ng isang pilit at matamis na ngiti. Dahan-dahang ibinaba ni Lorena ang kanyang kamay at sa isang iglap, ang mabangis na anyo ng isang kontrabida ay napalitan ng maamong mukha ng isang nag-aalalang hipag. Ate Isadora, salamat sa Diyos at gising ka na. Ang tinig ni Lorena ay biglang naging malambing. Parang hindi niya kani-kanina lang akmang sasaktan ng matanda. Lumapit siya kay Isadora at inalalayan ito sa braso. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat ng hipag. Pinapagalitan ko lang itong si Manang Dalaygon. Nakikita ko kasing may lamok na dumapo sa pisngi ni Baby Isandro. Napakaburara talaga ng matandang ito. Baka madengi pa ang pamangkin ko. Hindi agad sumagot si Isadora. Ang kanyang mga mata, bagaman pagod at namumugto, ay nanatiling nakatuon kay Lorena. May kung anong lamig sa kanyang dibdib na nagsasabing nagsisinungaling ang kanyang manugang. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Dalaygon, ang paraan ng pagkakayakap nito sa sanggol. Na tila ba ito ang kanyang huling sandata laban sa isang paparating na bagyo. Dahan-dahang inalis ni Isadora ang kamay ni Lorena sa kanyang braso. Ako na ang bahala kay Isandro, Lorena. Mahina, ngunit matatag na, sabi ni Isadora. Magpahinga ka na. Masyado ka nang napapagod sa pagbabantay sa amin. Nagdalawang isip si Lorena. Tinitigan niya si Dalaygon nang may pagbabanta sa likod ng kanyang mga ngiti bago siya humarap muli kay Isadora. Sige ate, basta kapag may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Huwag mong hayaang hawakan ng matandang yan ang mga gamit mo. Nang makalabas si Lorena at sumara ang pinto, bumigat ang katahimikan sa loob ng nursery. Naiwan si Isadora at si Dalaygon, dalawang ina mula sa magkaibang mundo na pinagtagpo ng iisang bata. Humakbang palapit si Isadora. Ang bawat hakbang ay may kasamang kirot mula sa tahi ng kanyang operasyon, ngunit pinilit niyang lumapit sa duyan kung saan nakaupo ang matanda. Hindi tiningnan ni Isadora ang sanggol. Sa halip, ang kanyang paningin ay dumako sa mga kamay ni Dalaygon, mga kamay na magaspang, nanginginig, at may bahid ng dumi at hirap. Napansin niya ang pamumula sa braso ng matanda, marka ng mahigpit na pagkakahawak ni Lorena kanina. Walang imik na kinuha ni Isadora ang tray ng merienda na nakapatong sa side table. Isang baso ng gatas at platito ng mamahaling cookies na hindi niya ginalaw kanina. Iniabot niya ito kay Dalaygon. Kumain ka, utos ni Isadora. Ngunit ang kanyang tono ay walang bahid ng utos ng isang amo, kundi pakiusap ng isang kapwa-tao. Alam kong hindi ka pa kumakain ng maayos simula nang dumating ka rito. Umiling si Dalaygon, yumuko bilang tanda ng paggalang at takot. Wag na po ma'am, bawal po akong kumain dito.
Baka po magalit si Ma'am Lorena. Ako ang may-ari ng bahay na ito, hindi si Lorena, madiing sabi ni Isadora at sa kauna-unahang pagkakataon, may bahid ng galit ang kanyang boses. Kinuha niya ang kamay ni Dalaygon at sapilitang inilagay ang baso ng gatas sa palad nito. Iniligtas mo ang anak ko. Ang pinakamaliit na magagawa ko ay siguraduhing hindi ka magugutom habang inaalagaan siya. Sige na. Sa ilalim ng dim light ng silid, nagkatitigan ang dalawa. Sa mga mata ni Isadora, nakita ni Dalaygon ang isang basag na kaluluwa na naghahanap ng kakampi. Sa mga mata naman ni Dalaygon, nakita ni Isadora ang isang sinseridad na matagal na niyang hindi nakikita sa kanyang asawa at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nanginginig na ininom ni Dalaygon ang gatas. Ang init nito ay gumapang sa kanyang sikmura. Nagbibigay ng kaunting lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Nang maubos ang gatas, napansin ni Dalaygon ang paghawak ni Isadora sa kanyang tiyan at ang pag-inad nito sa sakit. Ibinalik ni Dalaygon ang baso at naglakas loob na magsalita. Ma'am, halos pabulong na, sabi ng matanda. Yung sugat po ninyo, masakit pa po ba? Tumangulang si Isadora, nakagat ang labi sa kirot. Sa probinsya po namin, patuloy ni Dalaygon, ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat. Nagpapakulo kami ng dahon ng bayabas at ihuhugas sa sugat. Mas mabilis po itong magpatuyo at magpabawas ng sakit kaysa sa mga gamot na iniinom. Kung gusto niyo po, pwede ko kayong ipaghanda bukas ng patago. Natigilan si Isadora. Sa mansyong ito na puno ng pinakamahuhusay na doktor at pinakamahal na gamot, isang matandang tagapaglinis ang nag-alok ng lunas na galing sa puso at kalikasan. Tumango siya at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang totoong ngiti niya matapos ang operasyon. Salamat, Nanay Dalaygon, bulong ni Isadora. Nang gabing iyon, bumalik si Isadora sa kanyang silid. Habang nagpapalit siya ng damit pantulog sa harap ng malaking salamin, nahagip ng kanyang mata ang isang pasa sa kanyang kanang braso. Malapit sa pulso, tinitigan niya ito ng mabuti. Kulay ube ito at hugis ng mga daliri ng tao. Tila ba may humawak sa kanya ng mahigpit upang pigilan siya. Kumunot ang noo ni Isadora. Sabi ni Crisanto at Lorena, naging maayos ang lahat bago ang emergency C-section. Sinabi nilang nawalan lang siya ng malay dahil sa taas ng presyon. Pero bakit may pasas siya na parabang nanlaban siya? Bakit wala siyang maalala? At bakit pakiramdam niya ay may malaking bahagi ng kanyang alaala ang ninakaw? Isang tunog mula sa kanyang cellphone ang bumasag sa katahimikan. Nakapatong ito sa kanyang vanity table. Bihira siyang makatanggap ng mensahe sa ganitong oras ng gabi. Ang screen ay umilaw sa dilim, nagpapakita ng isang notification mula sa isang unknown number. Kinuha ni Isadora ang telepono. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Tila binabalaan siya ng kanyang katawan sa kung ano ang kanyang mababasa. Binuksan niya ang mensahe. Huwag kang magtiwala kay Lorena. May nangyari sa delivery room bago ka nawalan ng malay. Hanapin mo ang katotohanan bago kanila tuluyang mapatay. Nabitawan ni Isadora ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang liwanag nito ay nanatiling nakabukas. Tinatanglawan ang kanyang mukha na unti-unting binabalot ng takot at pagdududa. Sa labas ng bintana, ang hangin ay humihip ng malakas. Tila sumasabay sa bagyong nagsisimulang mabuo sa loob ng mansyon ng mga Villanueva. Andayaw, tila isang ahas na nakaramdam ng panganib. Naging alerto ang bawat himaymay ng katawan ni Lorena nang mapansin niya ang pagbabago sa mga mata ni Isadora. Alam niyang ang mensaheng ipinadala ni Marikit ay naghasik na ng binhi ng duda at hindi siya papayag na ang binhing iyon ay tumubo at sumira sa kanyang mga plano. Kailangan niyang putulin ang ugnayan ni Isadora at ng matandang partera bago pa man lumabas ang katotohanan. Sa loob ng kanyang silid,
Kinuha ni Lorena ang isang pilak na letter opener at pinagmasdan ito ng ilang sandali. Huminga siya ng malalim, saka mabilis na gumawa ng bakas sa kanyang braso, sapat upang magmukhang may nangyaring pananakit. Napangiwi siya, hindi dahil sa kirot, kundi sa desperasyon ng plano na kanyang binubuo. Pagkatapos, isinuot niya ang kanyang pinakamahal na singsing na may malaking diamante. Inayos ang kanyang buhok upang magmukhang magulo at dali-daling nagtungo sa quarters ng mga katulong. Dala ang isang kwento na handa na niyang isadula. Alam niyang nasa nursery si Dalaygon, kaya mabilis niyang isiningit ang singsing sa loob ng lumang tayna na nakatago sa ilalim ng katre ng matanda. Tulong! Crisanto! Tulungan niyo ako! Ang malakas at tila punong-puno ng takot na sigaw ni Lorena ay bumasag sa katahimikan ng mansyon, umabot hanggang sa pinakamalayong sulok ng bahay. Nagmamadaling tumakbo si Crisanto patungo sa sala, kung saan nadatnan niya si Lorena na umiiyak at may hawak na dugo ang braso. Anong nangyari? Lorena, bakit ka sugatan? Ang matandang yun, si Dalaygon. Hikbi ni Lorena. Ang boses ay nanginginig sa kunwaring trauma. Nakita ko siyang pumasok sa kwarto ko at ninanakaw ang mga alahas ko. Noong sinubukan ko siyang pigilan, sinugatan niya ako. Crisanto, natatakot ako para kay Isandro. Sinabi niya sa akin na kukunin niya ang bata dahil siya naman daw ang tunay na nagligtas dito. Ang galit na namuo sa mukha ni Crisanto ay tila isang sumasabog na bulkan. Sa kanyang isipan, ang lahat ng pagdududa at paghamak niya kay Dalaygon ay nabigyan ng katwiran. Hindi na siya nag-isip pa. Sumugod siya sa nursery, kasunod ang mga gwardiya. Naabutan nilang mahinahong idinuduyan ni Dalaygon ang sanggol. Walang babala. Hinablot ni Crisanto ang braso ni Dalaygon at marahas siyang hinila palayo sa duyan. Magnanakaw, mapagpanggap, sigaw ni Crisanto. Dahil sa lakas ng tulak, nawalan ng balanse ang matanda at bumagsak ng malakas sa matigas na sahig. Ang tunog ng pagtama ng kanyang katawan sa semento ay narinig sa buong silid, kasabay ng biglang pag-iyak ni Isandro na nagising sa gulo. Crisanto, itigil mo iyan. Boses iyon ni Isadora, nalilitaw-litaw mula sa pinto, putlang-putla at nanginginig sa panghihina. Hindi magagawa ni Dalaygon yan. Makinig ka muna. Huwag kang makialam, Isadora. Binulag ka na ng matandang ito. Bulyaw ni Crisanto. Inutusan niya ang mga gwardiya na halughugin ang gamit ni Dalaygon. Hindi nagtagal. Lumabas ang isang gwardiya dala ang singsing ni Lorena. Ito po ang ebidensya, sir. Nakatago sa bag niya. Napahagulgol si Dalaygon habang nakasubsob sa sahig. Ma'am, sir, wala po akong kinalaman dyan. Hindi ko po magagawang magnakaw. Ma'am Isadora, maniwala po kayo sa akin. Lumapit si Lorena kay Dalaygon habang nakakapit sa braso ni Crisanto. Sa gitna ng kaguluhan, yumuko si Lorena at itinapat ang kanyang mukha sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Dahan-dahan, itinapak ni Lorena ang matulis na gintong takong ng kanyang sapatos sa ibabaw ng kanang kamay ni Dalaygon, ang kamay na ginamit upang hilumin ang pamilyang ito. Buong diin niyang idiniin ang takong, sapat upang marinig ang mahinang paglagutok ng buto at ang pagsipsip ng balat sa sakit. Tapos na ang maliligayang araw mo, matanda. Pabulong na asik ni Lorena na tanging si Dalaygon lang ang nakarinig. Hampas lupa ka lang at sa putikan ka babalik. Napadaing sa matinding hapdi si Dalaygon, ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang puso. Pinilit ni Isadora na lumapit, ngunit agad siyang hinarang ni Crisanto at sa pilitang binuhat, pabalik sa kanyang silid. Para sa kaligtasan niyo ito ni Isandro, Ian, lock the door. Walang lalabas. Ang huling utos ni Crisanto bago marinig ang paglock ng pinto mula sa labas. Sa gitna ng kanyang sariling pagdurusa at ang dugo na nagsisimulang lumabas mula sa kanyang sugatang kamay, hindi inisip ni Dalaygon ang sarili.
Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pinto ng nursery kung saan naririnig ang walang tigil na iyak ni Isandro. Gusto niyang tumayo, gusto niyang patahanin ang bata, ngunit ang kanyang katawan ay tila ayaw ng sumunod. Nasaan na ang munting liwanag na itinago ni Marikit sa kanyang gamit? Sa tindi ng kaguluhan, hindi na napansin ni Dalaygon kung nasaan na ang kanyang lumang jacket na kinalalagyan ng pag-asang maaaring magligtas sa kanya. Ilabas ang matandang yan, itapon sa kalsada. Sigaw ni Crisanto. Kinaladkad ng dalawang malalaking lalaki si Dalaygon palabas ng mansyon. Ang bawat baitang ng hagdan na tumatama sa kanyang likod ay tila nagpapaalala sa kanya ng bigat ng kawalang katarungan. Pagdating sa labas, marahas siyang itinapon sa gitna ng kalsada habang bumubuhos ang napakalakas na ulan. Ang malamig na tubig ay humalo sa kanyang luha at dugo. Basang-basa at nanginginig sa gitna ng dilim, naramdaman ni Dalaygon ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone sa bulsa. Sa kabila ng panlalabo ng paningin, sinagot niya ang tawag. "Lola Dalaygon? Lola." Ang boses ng kanyang apo ay puno ng takot at paghagulgol. "Lola, tulungan niyo po ako. May mga pulis po rito sa bahay. Sinasabi po nila na may nakita silang droga sa gamit ko. Lola, dadalhin nila ako sa kulungan. Wala po akong ginagawa." Nabitawan ni Dalaygon ang kanyang telepono sa putikan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng mga sasakyang dumadaan ay tila naging isang malupit na tawa ng tadhana. Nakaluhod siya sa gitna ng bagyo, sugatan, walang pera, at ang tanging dahilan ng kanyang pagsisikap ay unti-unti ring kinukuha sa kanya. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ng presinto ay tila mga martilyong nagpapakirot sa sugatang kamay ni Dalaygon. Sa loob ng malamig na silid na amoy lumang papel at basang semento, nakaupo ang matanda habang nakatingin sa kanyang apo na nasa likod ng rehas. Ang bata, na punong-puno ng takot at dumi, ay nakayuko lamang at nanginginig. Walang katarungan sa lugar na ito para sa mga walang pera. Bumukas ang pinto at pumasok si Lorena. Tila isang anghel ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing lamig ng gabi. Ipinatong niya ang isang pirasong papel sa mesa, sa harap ni Dalaygon. "Ito ang iyong tiket para makalaya ang apo mo." Malamig na simula ni Lorena, habang dahan-dahang inaayos ang kanyang mamahaling payong. "Pumirma ka rito. Amamin mo na sinaktan mo si Isandro at ninakawan mo kami. Pagkatapos, lisanin mo ang Iloilo at huwag na huwag ka nang babalik. Gawin mo ito at mawawala ang lahat ng kaso laban sa apo mo. Pero kung tatanggi ka, masisigurado kong mabubulok ang batang iyan sa kulungan hanggang sa maging lalaki siya. 10 taon, Dalaygon. Kaya mo bang tiisin yon?" Nanginig ang buong pagkatao ni Dalaygon. Ang panulat na nasa harap niya ay tila isang mabigat na pasanin. Alam niyang kapag pumirma siya, habang buhay nang madudungisan ng kanyang dangal bilang partera. Ngunit nang makita niya ang kanyang apo na tumingin sa kanya ng may pagmamakaawa, gumuho ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Sa pamamagitan ng kanyang sugatan at namamagang kamay, dahan-dahan niyang kinuha ang panulat. Ang bawat linyang ginuguhit niya sa papel ay tila paghiwa sa sarili niyang puso. Isinakripisyo niya ang kanyang pangalan para sa kalayaan ng huling pamilyang natitira sa kanya. Habang nangyayari ito sa presinto, ang mansyon ng mga Villanueva ay binalot ng isang nakakabiinging ingay. Hindi tumitigil si Isandro sa pag-iyak. Ang sanggol ay tila nauubusan na ng lakas. Ang kanyang tinig ay paos na at puno ng paghihirap. Sa loob ng kanyang silid, si Isadora ay tila isang leon na nakakulong. Ang pagmamahal niya sa anak ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing taglay niya. Sa pamamagitan ng isang mabigat na silya, buong lakas niyang hinampas ang kandado ng pinto hanggang sa marinig ang pagkabali ng bakal at ang malakas na tunog ng pagbukas nito.
Lumalaban sa hilo at sakit ng katawan, mabilis na tinahak ni Isadora ang pasilyo. Sa kanyang pagdaan sa kusina patungo sa nursery, nakita niya ang isang malaking basurahan sa labas ng pinto na puno ng mga itinapong gamit ni Dalaygon. Huminto ang mundo ni Isadora nang makita niya ang pamilyar na lumang tayna ng matanda. Ang bag na tanging katuwang nito sa paglalakbay. Dali-dali niyang kinuha ang bag mula sa putikan. Ang tela nito ay basang-basa at amoy luma. Habang kinakapan niya ang loob nito, sa pag-asang may makikitang kahit anong alaala ng matanda, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at maliit na bagay na nakatago sa pagitan ng mga tahi ng bitamina at lumang tela. Inilabas niya ito, isang itim na USB drive. Tinitigan ni Isadora ang maliit na bagay sa kanyang palad. Naalala niya ang mensaheng natanggap niya mula sa unknown number. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Alam niyang ito na ang susi. Ito ang katotohanang pilit ibinabaon ni Crisanto at Lorena. Mabilis na bumalik si Isadora sa kanyang silid at isinara ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak ang USB sa kanyang laptop. Ang tunog ng pag-andar ng computer ay tila isang mahabang buntong hininga ng tadhana. Sa screen, lumitaw ang isang folder na may pamagat na Delivery Room, Hidden Audio. Pinindot ni Isadora ang play. Sa simula, puro kaluskos lamang ang naririnig. Ngunit unti-unting luminaw ang mga boses. Isang boses ng lalaki, si Dr. Iniguez, at ang boses ni Lorena. Siguraduhin mong hindi na siya gigising. Ang boses ni Lorena ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng lason at kasamaan. Ituloy mo ang pag-iniksyon. Kapag namatay siya sa mesa, ako ang tatayong ina ng batang iyan. Ang yaman ng mga Villanueva ay magiging akin. Nanigas ang buong katawan ni Isadora. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila mga sampal na gumigising sa kanyang natutulog na diwa. Hindi lamang siya biktima ng pagkakataon, siya ay biktima ng isang planong pagpaslang. Ang kanyang pamilya, ang kanyang manugang, ay ninais siyang patayin. Dahan-dahang tumayo si Isadora. Ang kanyang panghihina ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tumingin siya sa salamin at hindi na niya nakilala ang babaeng nakatitig sa kanya. Wala na ang takot, wala na ang pagiging sunod-sunuran. Magsisimula na ang tunay na bagyo, bulong ni Isadora sa hangin, habang ang kidlat ay gumuguhit sa madilim na langit sa labas ng kanyang bintana. Siguraduhin mong hindi na siya gigising. Ako ang tatayong ina ng batang iyan. Ang boses ni Lorena na lumalabas mula sa maliit na speaker ng laptop ay tila isang kumpas ng kamatayan na paulit-ulit na humahati sa katahimikan ng silid. Nakatitig si Isadora sa screen. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, habang ang bawat salita ng pagtataksil ay itinatanim sa kanyang alaala. Ang marangyang silid na dati ay itinuturing niyang kanlungan ay biglang naging isang malamig na kabaong na pinalamutian ng ginto. Sa paligid niya, ang mga mamahaling kurtinang sutla at ang malalambot na unan ay tila mga saksi sa isang krimeng hindi natuloy. Mga gamit na binili gamit ang perang naging mitsasana ng kanyang huling hininga. Naramdaman ni Isadora ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Isang sensasyong tila ba unti-unti siyang binabalot ng yelo mula sa loob. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at hindi regular. Tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. May mapait na lasa na namuo sa kanyang lalamunan at ang hangin sa paligid ay naging mabigat, mahirap lunukin. Hindi siya sumigaw. Sa halip, ang kanyang katawan ay naging matigas na parang bato, habang ang kanyang isipan ay pilit na binubuo ang mga piraso ng katotohanang kani-kanina lang ay ipinagkakait sa kanya. Ang bawat hapdi ng kanyang sugat mula sa operasyon ay tila nagkaroon ng bagong kahulugan.
Ito ay hindi marka ng pag-ibig para sa anak, kundi marka ng isang tangkang pagpaslang. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa malaking salamin. Naabot tanaw ang buong katawan. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya, putla, nangihina, at balot ng pighati. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pagtitig, ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata ay unti-unting natuyo. Pinalitan ng isang matalim at nakapapawing liwanag ng determinasyon. Kinuha niya ang isang matingkad na lipstick at dahan-dahang kinulayan ang kanyang mga labi. Isang simbolikong pagbibihis ng baluti para sa digmaang kanyang haharapin. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ng mama. Isandro, bulong niya sa sarili. Ang tinig ay hindi na nanginginig, kundi naging kasing lamig ng bakal. Isang tunog ng pag-ikot ng susi mula sa labas ng pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Mabilis niyang itinago ang laptop sa ilalim ng kanyang unan at bumalik sa pagkakahiga. Pilit na ipinikit ang mga mata at pinabagal ang kanyang paghinga. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto at ang tunog ng mga yabag ng mamahaling takong na lumalapit sa kanyang kama. Ate, gising ka na ba? Ang boses ni Lorena ay puno ng kunwaring lambing. Ang uri ng boses na ginagamit sa isang batang may sakit. Dinalan kita ng mainit na sarsa ng manok. Kailangan mong uminom nito para bumalik ang lakas mo. It's for your own good, you know. Dahan-dahang iminulat ni Isadora ang kanyang mga mata. Nakita niya si Lorena na nakatayo sa kanyang tabi. Hawak ang isang mangkok na may umuusok na sabaw. Sa ilalim ng liwanag ng lampara, ang mukha ni Lorena ay tila isang anghel. Ngunit para kay Isadora, ang bawat ngiti nito ay tila isang patalim na naghihintay ng pagkakataong muling bumaon. Salamat, Lorena. Napakabuti mo talagang manugang. Sagot ni Isadora, ang boses niya ay walang emosyon. Sapat lamang upang hindi maghinala ang kausap. Inumin mo na ito habang mainit pa. Pagpilit ni Lorena habang inilalapit ang kutsara sa labi ni Isadora. Ang sabi ng doktor, kailangan mong ituloy ang gamot na inihahalo ko rito para hindi ka na muling atakihin ng alta presyon. We don't want another accident, right? Tinitigan ni Isadora ang usok na lumalabas mula sa mangkok. Alam niyang ang gamot na tinutukoy ni Lorena ay ang laso na unti-unting nagpapahina sa kanyang isip at katawan. Sa isang mabilis na pag-iisip, kinuha ni Isadora ang mangkok mula sa kamay ni Lorena. Ako na. Kaya ko na ang sarili ko, sabi ni Isadora nang may awtoridad na ikinagulat ni Lorena. Maari mo na akong iwan. Gusto kong mapag-isa kasama ang anak ko. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Lorena, ngunit mabilis din itong napalitan ng pilit na pag-unawa. Sige ate, I'll leave you now. Make sure to finish that, okay? Nang marinig ni Isadora ang tunog ng pagsara ng pinto, agad niyang ibinuhos ang sabaw sa loob ng isang malaking florera ng halaman sa sulok ng silid. Pinapanood ang maitim na likido habang unti-unti itong sinisip-sip ng lupa. Isang lason na dapat sana ay unti-unting papatay sa kanyang katinuan. Pinunasan ni Isadora ang kanyang bibig at pilit na kinalma ang nanginginig na mga kamay. Bawat segundo ay tila isang oras at ang bawat kaluskos sa labas ng pasilyo ay tila isang banta ng kamatayan. Lumapit siya sa noy ni Isandro. Ang sanggol ay mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay na ang kanyang ina ay nakikipagpatayan na sa mga anino ng kanilang sariling tahanan. Hinawakan ni Isadora ang maliit na kamay ng anak at doon, sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Ito ang kanyang golden moment, isang tahimik na panunumpa ng isang ina na kahit ang langit ay handa niyang pabagsakin mailigtas lamang ang kanyang supling. Ang init ng balat ng sanggol ay nagsilbing mitya na tumupok sa huling bakas ng kanyang takot. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at nag-type ng mensahe para kay Marikit at sa kanyang abogado. I have the recording.
Prepare the documents. Tonight, the truth will set us free. Pagkatapos, kinuha niya ang USB drive at itinago ito sa loob ng kanyang medyas. Ang tanging lugar na alam niyang hindi agad maiisip na halughugin ni Lorena. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, narinig niya ang marahang kalansing ng mga susi sa labas ng pinto. Hindi ito ang tunog ng paalis na yabag, kundi ang tunog ng isang taong bumabalik upang manigurado. Mabilis na bumalik si Isadora sa kanyang kama, ipinikit ang mga mata at hinayaan ang kanyang katawan na maging malambot. Tila ba tuluyan na siyang nilamon ng antok mula sa gamot na dapat ay ininom niya. Bumukas ang pinto ng napakatahimik. Naramdaman ni Isadora ang presensya ng isang tao na nakatayo sa kanyang ulunan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Lorena ay humalo sa amoy ng sabaw na itinapon niya sa halaman. Isang malamig na daliri ang dumapo sa kanyang pisngi. Dahan-dahang humahaplos pababa sa kanyang leeg. Tila sinusukat kung gaano pa kabilis ang tibok ng kanyang buhay. "Ang ganda mo pa ring tignan, ate," bulong ni Lorena. Ang boses ay puno ng nakapaninindig balahibong pagnanasa sa kapangyarihan. "Sayang at kailangan mong mawala. Pero huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang yaman mo at ang anak mo. Sleep well, ate. Sleep forever." Narinig ni Isadora ang pagbukas ng vanity drawer. Ang tunog ng paghalughog sa kanyang mga gamit ay nagpatuloy ng ilang minuto. Alam niyang hinahanap ni Lorena ang anumang bakas ng pagdududa, ang anumang ebidensya na maaring nakatago. Nang hindi mahanap ang anuman, huminto ang kaluskos. Tumahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na pintig ng puso ni Isadora na pilit niyang itinatago. Akala niya ay umalis na ang manugang, ngunit isang malamig na bulong muli ang bumasag sa katahimikan, diretso sa kanyang tainga. "Bakit hindi nabawasan ang tubig sa baso mo, ate? At bakit ang bilis ng pintig ng ugat mo sa leeg?" Nanigas ang buong pagkatao ni Isadora. Ang kanyang pagkukunwari ay tila isang manipis na salamin na anumang oras ay mababasag. Isang kamay ang marahas na humawak sa kanyang panga. Pinipilit siyang imulat ang kanyang mga mata. Magsisimula na ba ang wakas sa loob ng madilim na silid na ito? Sa ilalim ng mahigpit na pagkakahawak ni Lorena sa kanyang panga, naramdaman ni Isadora ang malapit na hininga ng kamatayan. Ngunit sa halip na magpatangay sa takot, ang kanyang isipan ay gumana ng mabilis. Tila isang makinang pinatatakbo ng instinct ng isang ina. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit pinanatili niyang malabo at lito ang kanyang paningin. Tila isang taong nalunod sa panaginip. "Lorena," ang boses ni Isadora ay mahina at nanginginig. Bawat salita ay tila binubunot mula sa kailaliman ng kanyang pagod na katawan. "Ang sakit ng tiyan ko. Baka yung salsa, parang gusto kong sumuka." Biglang binitiwan ni Lorena ang panga ni Isadora at umatras ng may pandidiri. Ang kanyang pagiging maarte at takot sa dumi ang naging pinakamahina niyang punto. Tiningnan niya ang plorera ng halaman kung saan itinapon ni Isadora ang sabaw. Ngunit dahil sa dilim at sa kapal ng mga dahon, hindi niya napansin ang basang lupa. Naniniwala siyang ang reaksyon ni Isadora ay dahil sa lason na pilit nitong itinatago sa loob ng katawan. "Oh, napakaburara mo talaga, ate." Asik ni Lorena habang pinupunasan ng kanyang kamay gamit ang isang mamahaling panyo. "Sige, magpahinga ka na riyan. Kukuha lang ako ng towel at bagong gamot. Huwag kang susubok na tumayo dahil baka lalo ka lang mahilo." Narinig ni Isadora ang mabilis na pag-alis ni Lorena at ang tunog ng pagsara ng pinto. Alam niyang mayroon lamang siyang ilang minuto bago bumalik ang manugang. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kahit pa kumikirot ang kanyang operasyon sa bawat galaw, pinilit niyang bumangon. Kinuha niya ang isang simpleng jacket na itim upang itago ang kanyang maputlang anyo at mabilis na lumabas sa balkonahe ng kanyang silid. Sa pamamagitan ng hagdanan ng mga baging at dekorasyon sa gilid ng mansyon,
Ang lugar na madalas daanan ng mga maintenance, dahan-dahang bumaba si Isadora. Ang bawat hakbang niya sa bakal na hagdan ay tila isang pagsubok sa kanyang determinasyon. Bawat tunog ng kanyang paghinga ay tila isang sigaw sa gitna ng gabi. Nang makarating siya sa ibaba, mabilis siyang tumungo sa kalsada at pumara ng isang lumang taxi. Siha? Sa bilihan ng tiket sa pantalan, bilisan mo, utos niya sa driver habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa malaking mansyong unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Pagdating sa pantalan, ang amoy ng alat ng dagat at ang ingay ng mga makinang bumubuga ng usok ay sumalubong sa kanya. Sa ilalim ng isang malungkot na poste ng ilaw, nakita niya ang bulto ni Dalaygon at ng kanyang apo. Nakaupo sila sa isang kahoy na bangko. Yakap ang kanilang kakaunting gamit. Naghihintay ng unang biyahe ng barko, palayo sa Iloilo. Nanay Dalaygon, tawag ni Isadora, ang kanyang boses ay napaos sa paghabol sa hininga. Napatayo ang matanda, gulat at takot ang rumihistro sa kanyang mukha. Ma'am Isadora, bakit po kayo nandito? Ang sugat nyo. Baka bumukas iyan. Hindi pinansin ni Isadora ang babala. Lumapit siya at sa harap ng maraming tao sa pantalan, kumuluwid ang kanyang tuhod at lumuhod siya sa harap ng matandang partera. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa sementong puno ng alikabok at langis. Patawarin niyo po ako. Patawad sa lahat ng ginawa ng pamilya ko sa inyo. Hikbi ni Isadora habang hawak ang mga kamay ni Dalaygon na puno ng sugat at pasa. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kayo ang nagligtas sa akin at sa anak ko. At alam ko rin ang ginawa ni Lorena sa inyo. Ito ang golden moment. Sa gitna ng ingay ng pantalan at ng lamig ng madaling araw, ang dalawang babaeng pinagkaitan ng katarungan ay nagyakap. Ang magaspang na palad ni Dalaygon ay dahan-dahang humaplos sa likod ni Isadora. Tila isang ina na nagpapatahan sa isang nasaktang anak. "Huwag na po kayong umiyak, ma'am," bulong ni Dalaygon. Ang boses ay puno ng kapayapaan sa kabila ng lahat. "Ang mahalaga ay ligtas kayo at ang bata." "Hindi pa tayo tapos, nanay," sabi ni Isadora habang pinapahid ang kanyang mga luha at tumatayo ng may bagong lakas. "Kailangan ko kayo." Bukas ng gabi ang selebrasyon sa mansyon. Nais ni Crisanto na ipakilala si Isandro bilang tagapagmana at ibigay ang lahat kay Lorena. Kailangan nating ipakita sa kanila ang katotohanan. Huwag kayong aalis. Heto ang pera. Magtago muna kayo sa isang hotel malapit dito. Susunduin kayo ni Marikit bukas. Binigyan ni Isadora ng isang mahigpit na bilin si Dalaygon at isang bagay na kinuha niya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na recorder na may lamang ebidensya. Nagkasundo ang dalawa sa isang plano na magpapabagsak sa tore ng mga Villanueva. Nang makabalik si Isadora sa mansyon, bago pa man mag-umaga, nakita niya ang kaguluhan sa loob. Narinig niya ang boses ni Crisanto na sumisigaw sa mga gwardiya dahil sa pagkawala niya, habang si Lorena ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling gown para sa selebrasyon sa gabi. Pumasok si Isadora sa pinto ng sala nang tila walang nangyari. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Tumingin siya kay Lorena na tila ba tinitimbang nito kung gaano kalalim ang hukay na pagbabagsakan ng manugang. "Nandito na ako, Crisanto. Nagpahangin lang ako sa labas," malamig na sabi ni Isadora. Lumingon si Lorena. Ang kanyang nanangiti ay puno ng pagtataka at nakatagong galit. "Ate, akala ko ba ay hihimatayin ka na kanina? Napakabilis naman ang paggaling mo." "Marami pang mangyayaring mabilis, Lorena," sagot ni Isadora habang humahakbang paakyat sa hagdan. "Siguraduhin mong handa ang lahat para sa party bukas. Gusto kong maging memorable ito para sa lahat ng mga Villanueva." Iniwan ni Isadora ang dalawa na naguguluhan. Sa loob ng kanyang silid, tinitigan niya ang noy ni Isandro. Ang gabi ay malapit ng matapos at sa pagdating ng bukas, ang mga lihim na ibinaon sa dilim
ay magsisilbing apoy na tutupok sa lahat ng kasinungalingan. Ang bawat kristal na chandelier sa loob ng bulwagan ng mga Villanueva ay tila mga bituing nagniningning. Ngunit para kay Isadora, ang mga ito ay tila mga matatalim na piraso ng salamin na nagbabadyang bumagsak. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango ng mga panauhing kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan sa Iloilo. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Lorena sa loob ng kanyang gintong gown. Ang bawat hiyas sa kanyang leeg ay tila sumasalamin sa kanyang nag-uumapaw na ambisyon. Hawak ni Crisanto ang isang mamahaling panulat. Handa ng lagdaan ang dokumentong magbibigay kay Lorena ng kapangyarihan sa lahat ng yaman at pundasyon ng pamilya. Sa gabi na ito, ang boses ni Crisanto ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng huwad na dangal. Ipinagdiriwang natin ang buhay ni Isandro at ang katapatan ng mga taong nag-alaga sa amin. Lorena, nararapat lamang na ikaw ang humawak ng kinabukasan ng aming tagapagmana. Isang matunog na pagpalo ng mga kamay ang bumalot sa silid. Ngunit bago pa man madampi ang dulo ng panulat sa papel, ang malalaking pintuan ng bulwagan ay marahas na bumukas. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa dingding ay tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat. Pumasok si Isadora. Ang kanyang hakbang ay matatag, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na matagal na ikinulong. Kasunod niya si Dalaygon, na bagamat nakasuot lamang ng simpleng damit, ay naglalakad ng may dangal, na mas matayog pa sa sinumang nasa silid, at si Marikit na hawak ang isang maliit na bag. Itigil ang pagdiriwang na ito. Ang tinig ni Isadora ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay tila isang latay na tumama sa pandinig ni Crisanto. Namutla si Lorena, ngunit mabilis na nag-anyong biktima. Ate, anong ibig sabihin nito? Bakit kasama mo ang magnanakaw na yan? Guards, ilabas ang matandang yan. Akmang lalapit ang mga gwardiya nang itaas ni Isadora ang kanyang kamay. Huwag ninyong subukan. Marikit, ihanda ang projector at ang sound system. Sa isang iglap, ang masayang musika sa bulwagan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, ang tunog ng pag-andar ng isang recording ay narinig sa bawat sulok ng mansyon. Isang boses ang umalingaw-ngaw, isang boses na puno ng lason at kasamaan. Siguraduhin mong hindi na siya gigising. Kapag namatay siya sa mesa, ako ang tatayong ina ng batang yan. Ang yaman ng mga Villanueva ay magiging akin. Ang bulungan ng mga panauhin ay napalitan ng mga singhap ng pagkagulat. Ang baso ng champagne na hawak ni Lorena ay bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay sumabay sa pagguho ng kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Crisanto. Ang kanyang panulat ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Tiningnan niya si Lorena na tila ba nakakita ng isang halimaw. Iyan ang boses ng babaeng pinagkakatiwalaan niyo. Sigaw ni Isadora. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa tindi ng emosyon habang nakikipaglaban ako para sa buhay ko at ng anak ko. Ang tanging iniisip niya ay kung paano ako tatapusin. At ang matandang tinatawag ninyong magnanakaw, siya ang tunay na nagligtas sa amin nang ang mga doktor ninyo ay binayaran para hayaan akong mamatay. Nawala ang katinuan ni Lorena. Sumugod siya kay Isadora, ang kanyang mukha ay punong-puno ng puot. Nagsisinungaling ka. Ginagawa niyo lang ito para sirain ako. Ngunit bago pa man niya mahawakan si Isadora, 2 gwardiya na ang humarang sa kanya. Inihagis ni Isadora sa paanan ni Lorena ang mga dokumentong nakuha niya, ang mga pekeng medical certificate at ang patunay ng high school na record ng paninira sa pangalan ni Dalaygon. Tapos na ang pagpapanggap mo, Lorena. Malamig na sabi ni Isadora. Crisanto,
Simulan mo nang ihanda ang mga papeles sa diborsyo. Hindi ko kailangan ang yaman mo kung ang kapalit nito ay ang buhay ng anak ko at ang dangal ng isang inosenteng tao. Lumapit si Dalaygon sa noy ni Isandro na nasa gilid ng stage. Kinuha niya ang sanggol at sa isang mahiwagang pagkakataon, ang bata na kanina pabalisa ay biglang tumigil sa paggalaw at kumapit sa damit ng matanda. Tiningnan ni Dalaygon si Lorena. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na awa. Ang kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pananakit ng kapwa, ma'am, mahinahong sabi ni Dalaygon. Dahil sa huli, ang katotohanan ang laging mananaig. Sa gitna ng kaguluhan, habang pilit na inilalabas ng mga pulis ang naglulupasay na si Lorena, nanatiling nakatayo si Isadora sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang kanyang mga luha ay sa wakas, ay pinayagan niyang umagos. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng paglaya. Naramdaman niya ang kamay ni Dalaygon sa kanyang balikat. Isang haplos na nagbigay sa kanya ng huling piraso ng lakas na kailangan niya. Nakatitig si Crisanto sa kawala. Ang kanyang imperyo ay tila isang bahay na gawa sa baraha na tinangay ng malakas na hangin. Ang katarungan ay dumating na, ngunit ang bawat puso sa silid na yon ay alam na ang gabi ay hindi pa tapos sa taptamap ko. Ang bawat sigaw ni Lorena habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng bulwagan ay tila isang matalim na kumpas na nagpunit sa huling hibla ng karangyaan ng mga Villanueva. Ang kanyang gintong gown, na kanina lamang ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging isang madungis na tela na sumasayad sa malamig na marmol. Ang bawat panlalait at pagmumura na lumalabas sa kanyang bibig ay unti-unting humihina habang inilalayo siya hanggang sa ang tanging natira sa malawak na bulwagan ay isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikang mas mabigat pa sa anumang ingay ng pagdiriwang. Naiwan si Crisanto na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang anyo ay tila isang rebulto ng isang haring nawalan ng kaharian. Ang kanyang buhok na maayos na nakasuklay ay bahagyang nagulo. At ang kanyang mga mata na dati ay puno ng awtoridad ay tila naging mga uling na wala ng lingas. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit kay Isadora. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang braso ng asawa. Isadora, patawarin mo ako. Ang boses ni Crisanto ay paos, tila binubunot mula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Hindi ko alam ang ginagawa ni Lorena. Ang tanging inisip ko lang ay ang pangalan natin. Ang dangal ng pamilya, Villanueva. Everything I did, it was for our reputation. Tinitigan siya ni Isadora ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim at malamig na kawalan. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng asawa sa kanyang braso. Ang pangalan ay hindi nagbibigay ng buhay, Crisanto. Ang tinig ni Isadora ay mahina, ngunit bawat salita ay tila isang hatol. Nilamon ka na ng sarili mong kayabangan, hanggang sa hindi mo na nakita ang katotohanang nasa harap mo. Inuna mo ang kintab ng ginto kaysa sa tibok ng puso ng asawa at anak mo. Ang mansyong ito, hindi ito tahanan. Isa itong magarbong libingan. Sa mga sandaling iyon, ang mga panauhin na dati ay sumisipsip sa kapangyarihan ni Crisanto ay isa-isang nagsimulang lumabas, iniiwasan ang kanyang mga mata. Ang imperyong binuo ng pera at takot ay tila isang bahay na gawa sa baraha na tinangay ng isang malakas na buntong hininga ng tadhana. Mabilis na tumungo si Isadora sa itaas na palapag. Hindi siya kumuha ng mga alahas o mamahaling gamit. Kinuha lamang niya ang mga damit ni Isandro at ang kanyang sariling mga mahahalagang dokumento. Pagbaba niya, naratnan niya si Dalaygon na nakatayo malapit sa pinto. Bit-bit ang kanyang lumang tayna na ngayon ay simbolo na ng kanyang naibalik na dangal. Hawak ng matanda ang mahimbing na natutulog na si Isandro. "Handa na po ba kayo, ma'am?" Mahinahong tanong ni Dalaygon. Tumango si Isadora. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa malaking chandelier na nanginginig sa ilalim ng malamig na hangin mula sa bukas na pintuan. Iniwan niya ang kanyang singsing
Sa ibabaw ng mesa ng selyo, ang singsing na nagtali sa kanya sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Naglakad silang magkasama palabas ng mansyon. Ang tunog ng kanilang mga yabag sa graba ng malawak na hardin ay tila isang martsa patungo sa kalayaan. Sa labas ng malaking gate, naghihintay ang isang lumang taxi na tinawagan ni Marikit. Bago pumasok sa sasakyan, binuksan ni Dalaygon ang pinto para kay Isadora. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagkatagpo. Wala ng amo at katulong. Ang nakatayo doon ay dalawang babaeng kapwa dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag. Ang magaspang na kamay ni Dalaygon ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Isadora. Isang tahimik na pangako na hindi na sila muling mag-iisa. Salamat, Nanay Dalaygon, bulong ni Isadora habang nararamdaman ang sariwang hangin ng gabi sa kanyang mukha. Wala po iyon, anak, sagot ng matanda. Ang tawag na anak ay nagdala ng isang init na hindi kayang ibigay ng anumang heater sa loob ng mansyong Villanueva. Habang umaandar ang sasakyan palayo, pinanood ni Isadora ang unti-unting pagliit ng mga ilaw ng mansyon sa likod ng makapal na usok ng tambutso. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila naglalayo sa kanya sa isang madilim na panaginip. Sa unahan nila, ang kalsada ay madilim, ngunit sa dulo nito ay unti-unti nang sumisilip ang unang liwanag ng bukang liwayway. Nakalayo na sila sa imperyo, ngunit nasaan ang bagong bukas na naghihintay sa kanila sa kabilang ibayo ng dagat. 3 taon na ang lumipas mula ng talikuran ni Isadora ang marangyang lason ng mansyong Villanueva. Sa isang tahimik na bayan sa isla ng Antique, kung saan ang amoy ng alat ng dagat ay humahalo sa halimuyak ng mga sariwang halamang gamot, isang maliit na puting gusali ang nakatayo ng may dangal. Ang karatula sa harap nito ay gawa sa simpleng kahoy, ngunit ang mga titik na nakaukit doon ay nagdadala ng labis na pag-asa. Bahay paanakan ni Apong Dalaygon. Sa loob ng klinika, ang bawat pasilyo ay puno ng liwanag at ang hangin ay may kasamang himig ng mga oyayi. Wala rito ang malamig na tunog ng mga mamahaling makinarya. Sa halip, ang tanging naririnig ay ang mahinahong tinig ng mga nurse at ang tawanan ng mga inang naghihintay. Si Isadora, na ngayon ay nakasuot lamang ng simpleng bestidang cotton at walang kahit isang hiya sa katawan, ay abala sa pag-aayos ng mga record. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng pagod at takot. Ang bawat ngiti niya ay tunay at abot, hanggang sa kanyang mga mata na dati ay puno ng luha. Isang hapon, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng klinika. Lumabas doon si Crisanto. Mas matanda na ang kanyang anyo, mas manipis ang buhok, at ang kanyang tindig ay hindi na kasing tigas ng dati. May dala siyang isang maliit na kahon ng mga laruan at isang sobre. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang kanyang mga mata ay naghahanap hanggang sa matagpuan niya si Isandro. Isang malusog at masiglang bata na ngayon ay tumatakbo sa damuhan habang hinahabol ang isang tuta. Isadora, ang boses ni Crisanto ay puno ng pagpapakumbaba. Isang tunog na hindi kailanman narinig sa kanya noong sila ay nasa Iloilo pa. Gusto ko lang makita ang anak ko at dinalhan ko kayo ng donasyon para sa klinika. Tumingin si Isadora sa kanyang dating asawa. Sa loob ng 3 taon, natutunan na niyang pakawalan ng galit upang bigyang daan ang sarili niyang paghilom. Salamat sa donasyon, Crisanto. Malaki ang maitutulong nito para sa mga inang walang pambayad, pero ang pera mo ay hanggang doon na lamang. Napatawad na kita para sa katahimikan ng puso ko, pero hindi na tayo maaaring bumalik sa dati. Ang pamilyang binuo ko rito ay mas matibay pa sa anumang pondasyong gawa sa semento at ginto. Hindi na nagpilit si Crisanto. Pinanood na lamang niya mula sa malayo si Isandro na tumakbo patungo sa isang matandang babaeng nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Ito ang golden moment ng kanilang bagong buhay. Si Dalaygon,
na ngayon ay kinikilala bilang pinakamahusay na guro ng mga batang nurse at partera sa rehiyon, ay tila isang reyna ng karunungan. Ang kanyang mga kamay, bagaman puno pa rin ng mga kalyo, ay itinuturing na mga banal na kamay na nagdadala ng buhay. Sa kanyang tabi ay si Marikit, na ngayon ay isa ng ganap na head nurse, na seryosong nakikinig sa mga turo ng matanda tungkol sa kung paano pakiramdaman ang pintig ng puso ng sanggol gamit lamang ang pandama ng isang ina. Lola Dalaygon, Lola. Ang malakas na sigaw ni Isandro habang yumayakap sa binti ng matanda. Binuhat ni Dalaygon ang bata nang may lakas na tila hindi nagmumula sa kanyang matandang katawan, kundi sa isang balon ng pagmamahal na walang katapusan. Sa bawat malutong na halakhak ni Isandro, tila may mga anghel na sumasabay sa awit ng kalikasan sa paligid ng klinika. Tiningnan ni Dalaygon si Isadora at sa isang sulyap na yon, sapat na ang lahat ng pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng dila. Ang kanilang mga mata ay nag-usap sa wika ng mga inang kapwa dumaan sa bagyo at ngayon ay nakasumpong na ng pampang. Habang lumulubog ang araw at binabalot ng ginintoang liwanag ang buong bayan ng Antique, isang malakas at malusog na iyak ng isang bagong silang na sanggol ang biglang umalingaw-ngaw mula sa loob ng klinika. Isang bagong buhay, isang bagong simula, at isang bagong pag-asa. Lumapit si Marikit kay Dalaygon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang bitbit ang balita ng tagumpay. Ma'am Dalaygon, napaanak na po natin ang unang pasyente para sa araw na ito. Masayang pagbabalita ni Marikit. Ang kanyang tinig ay tila isang masayang musika sa pandinig ng lahat. Ngumiti ang matanda at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng batang nurse. Ang kanyang mga daliri ay banayad na humaplos sa palad ni Marikit. Tila inililipat ang huling bahagi ng kanyang mahiwagang sining at banal na panata. Tandaan mo anak, ang bata ay hindi inilalabas ng lakas ng ating mga bisig, kundi ng tiwala ng ating mga puso. Ang bawat sanggol ay isang mensahe mula sa langit na ang mundo ay dapat pang magpatuloy sa kabila ng lahat ng sakit. Pinanood ni Isadora ang eksenang yon habang yakap ang sarili sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Wala na si Crisanto sa kanyang paningin. Ang sasakyan nito ay isa na lamang maliit na tuldok na unti-unting nilalamon ng abot tanaw. Sa wakas, ang bawat sugat ng kanyang nakaraan ay natuyo na. Ang bawat pait ay naging tamis, at ang bawat madilim na gabi ay tuluyan ng napalitan ng isang bukang liwayway na hindi na magtatapos. Huminga siya ng malalim, nilalanghap ang amoy ng kalayaan at tunay na kapayapaan. Sa mundong ito, na madalas ay mapanghusga at malupit, natagpuan ni Isadora ang tunay na kayamanan sa piling ng isang matandang partera na walang ibang baon kundi ang busilak na kabutihan ng loob. Isang mahalagang aral ang itinala niya sa kanyang puso. Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa ginto, wala sa mamahaling gown, at wala sa tanyag na pangalan. Ang tunay na katarungan at kaligayahan ay matatagpuan lamang sa isang pusong marunong makinig, marunong magmahal, at higit sa lahat, marunong magpatawad at maghilom. Ang kwento ng mga Villanueva ay natapos na sa loob ng isang madilim at malamig na mansyon. Ngunit ang kwento ni Dalaygon at Isadora ay patuloy na isusulat sa bawat tibok ng puso ng mga sanggol na kanilang tinutulungang masilayan ang liwanag ng mundo.